Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Oktubre. Pasok, Velasco! Pasok, pasok, pasok! Isang mapagpalang araw po sa ating mga kababayan. Today, I speak in front of you to present. Anong style yun? Kailangan nakamask pa. Alam nyo kung ano yon. Ang tawag sa PR dyan, parang finifeel mo na ordinaryong tao ka, ginagawa mo yung mga ordinaryong bagay. So, ordinaryong tao ka na nagmamask ka, tas tatanggalin. Pautot eh. Pwede mo namang tanggalin, tsaka, sige, kayo lang naman dyan nasa studio, tanggalin mo, video, light, camera, action. Ganon, di ba? Tsaka ka magsalita. Bakit? May ganong eksena. Ako kaya, ganyanin ko kayo. Ganon. Para mukhang seryoso at mukhang kasama nyo. Ganon. Parang tanga lang. Pasok. My side of the story. For the last month, the attacks have escalated to malign me and paint me as power-hungry and evil. But in spite of these, I have kept quiet as a true gentleman and statesman and out of respect for the President. Mga kababayan, this is my time to tell the truth. This is the time to correct all these coordinated lies and misinformation, which are all meant to undermine the term sharing agreement. Sa ilang beses na nag-uusap tungkol sa House Speakership, tingnan mo. Simula, ano na naman ang ini-insist niya? Agreement. So parang sinasabi niya, hindi, itabi mo na lahat yung reasoning ninyo na kailangan maayos at magaling ang gagawa ng budget, kailangan masipag na congressman, kailangan ang mga congressman ay merong ipagtanggol ang ating Pangulo at ang ating gobyerno laban sa mga kalaban ng gobyerno. Ang sa kanya lang, basta may agreement tayo, yun ang usapan eh. Agreement. Major Kringi, Cara Jane, thank you. Pasok, agreement, sige, Mr. Agreement. sa harap mismo ng ating Pangulo, ay ilang beses ding tinalikuran ni Speaker Cayetano ang kasunduan. At iyan po ang muling pinatunayan ni Speaker Cayetano sa isang napakahabang drama ng isang araw sa mababang kapulungan. Sino po ba ang salat sa Palabra de Honor? Kayo na po ang humusga. But in his desperate attempt to hang on to power and tighten his grip on the House leadership, Speaker Cayetano shamelessly and unabashedly resorted to attacking me and spreading lies. One of these many lies they were spreading was that I was inactive and tamad daw ako. Ano ba? This is a complete falsehood. I have always worked quietly and consistently away from the camera. That I have been plotting to oust Speaker Cayetano defies reason. Ang dali namang sabihin nun. Anyone could say, I'm working quietly out of camera and blah 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 blah. Ang dali naman pong sabihin yan, Mr. Velasco. That's not what we want. Para kang si Tingking Pinoy na salita ng salita na hindi kayang back-upan yung yung sinasabi. Dapat pag sinabi mong you are working, then show that you're really working. Give us something. Hindi yung puro you're na working, you're gonna quietly. So ano ibig sabihin nun? Maniniwala na lang kami sa'yo na you're working quietly. Anong quietly? Yung video mo, yun ang working sa'yo. Pambihira ka naman, oo. In a few days, based on the agreement we forged with the President in 2019 and reiterated just last week in Malacanang, my 21-month term begins on October 14. That is the deal, and I have honored that deal since then. Kuplat, it's a cheap shot. Uulitin ko ang minsang binitawan kong salita sa Pangulo at sa taong bayan.
Ako po ay isang tunay na lalaki na may palabra de honor. Marahil marami ang nagtataka sa ating mga kababayan kung bakit po tayo nagkakagulo ngayon sa Kongreso. Bakit ayaw bumitiw ni Speaker Cayetano at ng kanyang barkada sa poder? Simple lang po, budget. Sandali. Kagigising mo lang ba? Anyari sa'yo? Saan ka ba pinanganak? Ha? Ano sinasabi mong ayaw bumitaw? Nakabitaw na nga. Ano sinasabi mong ayaw bumitaw? Ayaw siyang bitawan ng mga kasamahan mo, Gonggong. Bumitaw na nga, nag-resign na nga, di ba? Ano ba pinagsasabi mo dyan? Baka ano nito, batang to? Suso, pasok. When we met with the President early this week, it was made clear, and I agree, that there should be no disruption in the passage of the budget, and the House can pass the government's expenditure plan in a timely manner, on or before October 14. But to hang on to the speakership and extend his term until December on the pretext of budget deliberations only raises suspicions. Hindi naman po lingid sa kaalaman ng ating mga kasamahan sa Kongreso kung paano ang naging proseso ng paghahanda ng budget noong nakaraang taon. Kaya naman po maraming dismayado nitong mga nakaraang araw sa hindi patas na paglalagak ng mga proyekto sa lahat ng distrito. What our representatives want is for Congress to work on a fair and equitable budget for healthcare and health facilities, poverty alleviation, and education. Ang mga tanong po kay Speaker Cayetano at sa kanyang barkada, budget ba ito para sa bayan? Or budget ng mga barkada mo? Makabuluhang budget ba ito sa gitna ng pandemya? O malaking budget ba ito para sa grupo mo? Is this why Speaker Cayetano and his sidekicks are adamant and fiercely fighting the peaceful transition of House leadership? Is this why Speaker Cayetano is trying to blackmail President Duterte and hold the budget hostage if his term is not extended? Sa gitna ng kaguluhang ito, I want to assure President Duterte and the Filipino people that I will abide by our agreement despite the unwillingness of Speaker. Agreement na naman? Walang katapusang agreement yan na. Stop the theatrics and work to pass a budget that is responsive to the needs of our people. Humihingi po tayo ng paumanhin kay Pangulong Duterte sa mga pangyayari sa kabila ng buong pusong pag-aayos niya sa Luzon. To the Filipino people whom we have promised to serve, I express my deep apology on behalf of my colleagues in Congress. Because you don't deserve this. Bilang halal ng bayan at inyong lingkod bayan, kayo ay dapat pagsilbihan. Humihingi po ako ng paumanhin at ng pangunawa. Nakakahiya. Sandali, Mr. Velasco, ikaw ang humingi ng paumanhin talaga kay Pangulong Duterte dahil ayaw mo sumunod sa December pa. Ang mga nangyayari. Sabi ni Presidente, 4 na beses siya sinabi, ayaw mo sumunod sa December. We are congressmen. We are called honorables. Our word is Oo, kuya. Honorable ang congressman habang absent ka. Yung totoo. Our honor. The people should be able to trust their leaders when they give their word. Speaker Cayetano, you gave your word in front of the President to honor the term sharing agreement. Please, I appeal to you. Finish the budget and resign on October 14. In the coming days and weeks and months, let us show the public that we, as your representatives, are still decent, honorable, and trustworthy leaders whose only agenda is to serve the people. Maraming salamat po at mabuhay ang Pilipinas. Ay, nako. Halatang scripted, di ba? Sino naalala ninyo habang nagsasalita siya? Si Leni Robredo o kaya si Grace po. Di ba? Halatang-halata eh. Paulit-ulit lang. Tingnan mo sa haba ng sinabi niya, anong punot dulo? Sige nga, anong pinaka sinasabi niya? Hindi totoo na wala siyang ginagawa. Ano ginawa niya? Hindi rin niya sinabi. Pangalawa, ano pa sinabi niya? Meron pinagkasunduan, gentleman's agreement.
Asan yung gentleman's agreement na pinagsasabi niya, ginawa na nga ni Speaker Cayetano yung agreement na yon. Okay? Ano pa? Pangatlo, sige, isipin nyo, ano yung sinasabi niya? Nagkakagulo daw sa Congress. Ha? Walang gulo sa Congress, ikaw lang ang nanggugulo. Christine Matsumoto, salamat po. Ay, nakasaad ba sa batas sa agreement nila na dapat? Walang ganyan. Mamaya papaliwanag ko, ha. Ito kasi sinasabi ng iba. Napanood nyo taas nga kamay ng mga nakapanood ng interview. Ay, hindi pala interview yun. Programa ni Mike Abe at saka ni RJ Nieto. Diyan, kanina. Susuplakin natin yan isa-isa. Papakita ko sa inyo kung bakit nagpapakalat na naman ng fake news yun. Alam mo, kasi ganito Bakit ba kasi, bakit ba kasi, ano ba ang kinaugnayan niyang usapin na yan sa ating mga ordinaryong Pilipino? Awayan yan ng Congress, wala na tayong pakialam dyan. Problema nila, agreement nila yan, huwag na tayong makialam. Ano ba pakialam mo dyan, banat bay? Ba't ka masyadong interesado dyan? Yung mga nagsasabi ng ganyan, halatang walang alam pagdating sa bayan natin. Hindi nyo kasi alam na ang lahat ay konektado. Mula sa ating presidente, wala siyang magagawa, okay? Hanggang walang approval ng mga batas na nanggagaling sa Kamara o kaya sa Senado. Which is, sa totoo lang, alam nyo ba na mas maraming batas ang dapat magsimula sa Kamara bago sa Senado? Alam nyo po ba yon? Hindi pwedeng magsimula basta-basta sa Senado, kailangan sa Kamara. Maraming ganyan sa batas natin. Sa katunayan, isa na nga dyan yung franchise ng mga media. Dapat sa Kamara. Sa madaling salita, ang Kamara ay malaking bahagi ng ating buhay bilang mamamayan ng bansang Pilipinas. Halimbawa, sa budget. Pag yan dinilay, lahat ng tax natin nauubos kada araw, bilyon ang nababawas. Una yan, pag na-delay ang budget. Pangalawa, pag mali-mali yung delay ng budget na yan, pag mali-mali yung computation, bigyan ko kayo ng halimbawa, sabit ang ating bansa. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Yung federalism. Alam nyo ba? Okay. Di ba, napasama po tayo dyan sa core, tama, yung constitutional reform ng DILG. Tutulong tayo doon dapat, di ba? Tumulong tayo dati noon. Natigil na kasi wala ng budget. Bakit to? Tinanggalan ng budget yan ng Kamara. Okay? Hindi ako ang tinanggalan ng budget, yung campaign tungkol dyan sa core. Yung sa federalism. Ibig sabihin pag walang approval o walang kaayusan na manggagaling mula sa Kamara patungkol sa mga budget, pilay ang mga departamento. Isa pang halimbawa, kita mo yan, di ba? Hindi tuloy may push yung federalism. Bakit? Hindi yan, as of now, hindi pa po yan certified na urgent ng ating Pangulo. At the same time, yung budget, iipit din. Pangalawa, ano pa? Halimbawa, nagtataka kayo, di ba? Kasi kanina may balita sa MMDA. Yung COA, pinupunan yung MMDA, ganito. May mga proyekto pa kayo hindi natapos, 86% pa lang, bla 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 bla. Ang bagal-bagal yung gumalaw. Nakalimutan ata nila na ang MMDA, konti. Underpower nga sila di ba? Na tao, kulang silang tao, kulang pa sa budget. Bakit? Kaya nga importante na yung mga executive branch, secretaries, mga undersecretary, assistant, may magandang relationship sa mga congressman. Yan yung ginawa ni Cayetano. Kaya nga siya nilagay ni Pangulong Duterte dahil si Cayetano dating secretary ni Presidente. Kaya nga ang laging binibida, di ba? Ang advantage ni Cayetano is kaibigan niya yung mga secretaries, nag-uusap sila. O kailangan ng budget, ayusin to. Isipin mo, kung bobo ang speaker, sabihin na natin katulad ni Velasco, wala, tamad, hindi man lang nagtatrabaho, hindi inaasikaso, walang amor sa mga secretaries, paano gagalaw ang mga proyekto ng executive branch?
Tapos sasabihin natin, hindi, wag na natin pakialaman yan. Nakakasawa na yan. Hindi po pwede. Pag may nagreklamo sa bakit sa pera hindi na ipamigay na maayos yung SAP, hindi na pa, kunwari may mga ganyan. Sino ang pupunan yan? Siyempre, aside from the Senate, alam naman natin sa Senate, puro tolongges dyan Di ba? Hindi yan Importante itong Kamara. Napaka-importante nito sa gobyerno natin at sa ating mamamayan. Ito'y magbibigay sa atin ng yung mga simpleng bagay na pangangailangan natin. Kaya nga, di ba, nauso yung salitang lobbying. Alam niyo yung nilalabi? Ibig sabihin nun, nilalapit mo sa mga congressman, hinihingan mo ng tulong, pwede, pakitulungan naman to, maipush na ito, may ganito na ito. Pero yung, pwede, alam niyo, yung salitang lobbying, it could be bad, but it could also be good. Okay, kunwari, sekretaris ka, meron ka kakausapin ng mga congressman, kailangan na namin to, pwede bang tulungan nyo naman kami, ganito, extra budget. Remember, yung sa OFW, nagka-problema, sabi ni OWA Admin Kakdak, nagka-problema during the pandemic, nauubos na yung pera. Kasi isipin mo hinuhotel lahat ng OFW yung inuuwi dito, aside pa sa gastos na sa mga eroplano, hinuhotel pa, pakain, lahat. Ubus na ang pera ng OWA. So, di ba ang sabi nila, hingi sila sa Congress ng additional budget. Ganyan ang apekto niyan. So kung merong tamad na speaker, tamad na mga congressman at walang hindi marunong mag-negotiate, hindi marunong makipag-usap, ang hirap lapitan, puro pangarap lang, agreement lang ang alam sabihin, walang mangyayari sa bayan natin. Sino apektado doon? Sino pa yung OFW? Di ba? Ganun ang mangyayari kung tamad ang ating speaker. Buti na lang masipag siya dyan. Di ba? Siyempre, nilapit din ni Mocha. Kaya mga congressman. Joke lang.